Ngayon naman ay pag-usapin natin itong another type of t-test na tinatawag na correlated t-test. Same din siya sa tinatawag na paired t-test at minsan tinatawag din siyang dependent t-test. So, paano ba natin to gagawin sa Excel? So, for example, meron tayo dito ngayong pre-test and post-test. Okay, so ginagamit natin to kapag meron na tayong intervention. Ano? So, kukuha natin yung data niya before tayo magbigay ng isang intervention or isang experiment. So, dito natin siya ilalagay na mga score. No? Ito yung before. And then, dito naman sa second column, yung after. Yung result after makakuha siya ng intervention. Okay po? So, ngayon, ang tanong natin, is there a significant difference between the student's pretest on the use of program materials in English? So, ang hypothesis, there is no significant difference between the pretest and post-test where the use or program materials did not affect the student's performance in English. Ang ating alternative, the post-test result is higher than the pretest. So, gagamitin natin ang correlated t-test per correlated sample or paired t-test kapag meron na kayong nakikitang pretest and post-test or meron na kayong nakikitang before and after intervention doon sa statement of the problem nyo. So, ito yung way, no? So, anong decision rule? If the computed value is greater or beyond the critical value, this confirm the null hypothesis. Ngayon, balik tayo. So, pupunta tayo sa data. I-click natin si data analysis. Okay, ayan. And then, hahanapin natin yung t-test. T-test na paired. Ayan. So, kung mapapansin nyo, kinilik ko naman yung paired. Ayan, t-test paired to sample for means. So, kiniklik natin to kapag ang gusto nating makuha ay t-test correlated samples, t-test paired test, t-test dependent test. Okay? So, nagawa na natin kanina yung assuming equal saka assuming unequal. Ngayon naman po, gagamitin natin ang t-test paired to sample for means kasi kaya siya paired, magkapare sila isang pre-test and post-test o kaya naman ay before and after the intervention. Okay. Okay, click naman natin tong okay. Ayan. So, kung babalik tayo kay variable 1, ito yung ating pretest. So, isisimulan natin dito sa observe value. Ayan po. Kanina siya. And then, click natin for variable 2. Simulan natin sa taas, pababa. Okay, pagkatapos po, dahil wala siyang request na alpha level, hayaan lang natin na 0.05. And then, click natin yung output. Then, click natin yung loob ng box. Dito ko siya gusto ilagay. So, ayun na siya. Then, click OK. Tignan natin, baka nagkaroon ng, ayun, sumama kasi yung x2. So, ulitin natin yung variable 2. Ayan. So, ulitin natin yung variable 2. Dito tayo magsisimula sa 25. Dun sa observe number lang. Okay, 0.05, output range, and then okay. Ayan. Okay, so lumabas na ngayon yung ating results. T-test paired to samples for means. So, ano yung nakita nating value? Ang nakita nating value ngayon, ang ating mean sa variable 1, which is your pretest. The ating variable 2, which is post-test. Ayan. So, titingin tayo dito sa t-stat value. T-stat. And then, ating t-critical value na 2.09. Ayan. So, ito ngayon ating result. So, ang ating decision rule, if the computed value, ito yung ating computed value. Okay, if the computed value is greater than or beyond the critical value, this confirm the HO. So, kapag malaki ang t-stat, di-disconfirm natin ang HO. So, ibig sabihin, okay, so meron din tayong critical value 1.72 or 1.73, no? Ayan. So, kung napansin natin, pareho po na mas mataas si computed value kaysa dito sa dalawang critical value. So, ibig sabihin, the null hypothesis is disconfirm. So, ano po gagawin natin ngayon? Ito na siya. So, the t-computed value of 3.17 is beyond the t-critical value of 1.73 at 0.05 level of significance with 19 degrees of freedom. The null hypothesis is therefore disconfirmed in favor of the research hypothesis. This means that the post-test result is higher than the pre-test result. It implies that the use of the program material in English is effective. So, malinaw naman na yung ating mean sa post-test ay higher than the pre-test. Okay, so it just show na nag-disconfirm tayo ng null hypothesis. Pag sinabi nating disconfirm, ibig sabihin
tinatanggap natin ang alternative hypothesis. Okay po? So, ngayon naman, pag-usapan naman natin kung paano natin ito gagawin sa Jamobi. Okay, ito yung kanina. So, ginawa ko siya ngayon siya sa Jamobi. So, kanina ito ay A, ano? So, gagawin lang natin dito sa A, kasi A yung kanina, lalagay lang natin ay pretest. And then, yung value natin kasi sa pretest ay continuous, no? At ala naman kayo nakitang decimal kanina, kaya integer yung ating gagamitin. Then, ito yung ating B. So, kanina nakalagay dyan B. So, susulat lang natin ay post-test. Then, continuous integer. Okay na tayo sa variable. Pagkatapos, after variable, pupunta tayo sa data. And then, ilalagay natin yung mga data. So, dito naman, nilagay ko yung data. Kinapi-paste ko lang yung scores. Ayan, lahat ng scores na to ay copy-paste lang siya, no? So, from here, simula dito sa 20 hanggang 22, copy lang natin. And then, punta tayo ulit sa Jamobi. Then, paste. Ayan po. So, ganun lang din ang gagawin natin sa post-test. Okay? Kakopy lang natin. Punta ulit tayo sa Excel. Kunin natin yung post-test, yung ating mga scores. And copy. Magsisimula tayo dun sa scores. And then, click paste. Ayan. So, tapos na yung ating data. Sunod naman, pupunta tayo ulit dun sa pangatlo, analysis. Okay, for analysis, dahil t-test nga tayo, punta tayo sa t-test. O, dahil ito ay correlated sample, may before and after, kiklik na natin kiklik na natin itong paired sample t-test. So, yan. So, ganito na itsura niya. Okay. So, ilalagay lang natin si pre-test. Click, post-test, click. Ayan. So, ito na siya. So, pwede natin, ito yung unang lumabas. Ayan po, ayan. So, pwede natin siya madagdagan by clicking this one. Pwede natin click to, pwede tayo mag-click ng effect size, pwede tayo mag-click ng descriptive, pwede tayo mag-click ng descriptive plot. So, ayan, madami na siya. So, ito na po ngayon yung ating results. So, ang ating result ay 3.17, which is, kuha naman dito sa ating t-stat. Ayan, so computed value natin is 3.17. And then, ang ating degrees of freedom ay 19 dito sa Jamobi. So, dito sa Excel ay 19 din. Ayan. And then, ang ating pretest, mean is 17.5 at 21.6. Okay, 21.6 ito, 17.5. Okay, so magkamukha lang naman, naka-round off lang yung isa. And then, pagdating naman dito, ito yung wala dun sa, sa Excel. So, yung ating p-value ay 0.005. Okay po? So, anong ibig sabihin? It is lower than the 0.05. The obtained p-value is lower than the 0.05 value. So, ibig sabihin, we have to accept the alternative hypothesis. Okay? So, ayan. So, yung ating 3 naman, statistical, ano naman ibig sabihin ito? 3.17, it is higher than the critical value. So, it means that you have to disconfirm the null hypothesis. So, titingnan natin dito yung value, which is the statistics and the p-value. So, it means that the post-test result is higher than the pre-test result. Okay? It implies that the use of the program materials in English is effective. So, ganun din naman. So, ilalagay lang natin intervention na ginamit nyo doon sa inyong research. Okay po? So, this is very useful kapag kayo ay nag-capstone. So, balikan nyo to kapag nag-capstone na kayo. So, yun lang. So, if you have two groups na pinagko-compare nyo, so you may use t-test. Pero kung ang ginugroup nyo ay 3 or higit, gagamit naman kayo ng ANOVA. So, yun lang. Sana may natutunan. So, ito na yung gagamitin natin, visual presentation para sa t-test correlated. Yan, yun yung plot niya. No? So, mas mataas talaga si post-test kaysa kay pre-test. So, ito na ngayon yung kanilang mga results. Oh, yan. So, descriptive statistics. So, we have the number mean, which is SD. No? And para naman sa ating inferential statistics, ito yung ating kailangan. Ayan, so, kukupain lang natin siya.